Kumusta mga champions? Welcome sa ating special explainer lesson for today. So, handa na ba kayong pag-uusapan kung sino nga ba talagang ultimate best friend natin? Super excited akong i-share to sa inyo kasi for sure, mag-iiba yung tingin nyo sa pagkakaibigan pagkatapos ng lesson na to. Let's dive right in! Pero teka, bago tayo mag-start, isipin mo muna. Sino ba yung closest friend mo? Ano ba yung mga qualities na nagpapasabi sa yung, wow, siya talaga yung best friend forever ko? Mabait ba siya? Lagi ba siyang andyan kapag kailangan mo ng kausap? O baka naman, laging nagsishare ng merienda? 'Di ba? Ang sarap talaga sa pakiramdam na may totoong kaibigan tayo, right? Paano kung sabihin ko sa'yo na ang pinakadakilang creator sa buong universe ay kilalang kilala ka? As in, alam niya yung pangalan mo, yung favorite mong merienda, kung kailan ka masaya, kung kailan ka malungkot. At ang pinakamatindi sa lahat, gusto niyang maging ultimate BFF mo. Walang biro yon. Imagine natin na meron akong isang mystery box dito mismo sa harapan nyo. At sa loob ng mystery box na to, may picture ng isang tao na sobrang special at mahalaga kay God. Sino kaya yung nasa loob ng kahong to? Any guesses? Tada! Isa pala siyang salamin. Kaya kapag sumilip ka sa loob ng mystery box na yan, ang makikita mo ay yung sarili mo. Ibig sabihin, ikaw yun. Literal na ikaw yung taong sobrang mahal ni Jesus. Ito talaga yung pinakamahalaga na totoo. Super special ka sa Kanya. Ginawa ng Diyos ang tao kasi gusto niya ng kaibigan na mamahalin niya. At kahit na nagkaroon ng parang malaking pader ng kasalanan sa pagitan ng Diyos at ng tao, alam niyo ba, sobrang mahal ka ni Jesus kaya siya namatay sa krus. Ginawa niya yun para gibain yung pader ng kasalanan na yun para lang maging matalik na kaibigan mo siya araw-araw. A real game changer, diba? So para masimulan nating pag-usapan kung paano natin siya mas makikilala, kailangan muna nating makinig. Teacher, pause po muna natin ang lesson dito. Itanong po natin sa klase, ano ba yung isang boses na laging pinapakinggan ninyo araw-araw? Okay, moving on sa part 1, higit pa sa isang Sunday story. Araw-araw ang dami-dami nating naririnig na boses, di ba? Nandyan yung sa parents natin, sa teachers o sa barkada. Pero pag-usapan naman natin ngayon kung ano talaga ang sinasabi ng Bible tungkol sa totoong pakikipagkaibigan sa Diyos. Kasi itong relasyon na to, higit pa siya sa nakasanayang nating kwento tuwing Sunday. Madalas sa mundo natin ngayon, ano ba yung laging ipinagmamalaki ng mga tao? Yung iba, sobrang proud kasi sila yung pinakamatalino sa klase, laging perfect sa quiz, di ba? Ang iba naman flex ng flex na sila yung pinakamayaman, may pinakabagong gadgets o kaya sikat sa social media. Pero ano nga ba talaga yung pinakamahalagang bagay na pwedeng ipagmalaki ng isang tao? Well, sabi sa Bible, specifically sa Jeremiah 9:24, ito ang dapat nilang ipagmalaki, na talagang kilala at naiintindihan nila na ako ang Panginoon. Ipinapakita lang nito na hindi pala mataas na grades, hindi pera o kasikatan ang pinakamahalaga. Ang the best at tanging bagay na tunay na dapat nating ipagmalaki ay yung makilala talaga natin si God in a very personal way. At tingnan nyo naman kung paano niya tayo ituring. Kahit na si Jesus ang literally pinakamapangyarihang hari ng lahat. Alam niyo ba kung anong sabi niya sa John 15:15? Sabi niya, hindi ko na kayo tinatawag na mga alipin. Ngayon kayo ay mga kaibigan ko na. So ayaw niyang ituring natin ang sarili natin bilang mga simpleng trabahador na takot lang sumunod. No way! Gusto niya ng totoong pagkakaibigan. Dahil dyan, I want to ask you this. Kung totoong BFF mo si Jesus, ibig sabihin ba nun, makakasama mo lang siya kapag nasa simbahan ka tuwing Sunday? Siya ba ay parang isang character lang sa isang Sunday school story na makakalimutan mo na pag-uwi mo ng bahay? Hinding-hindi. Let's look at your normal day. Mga 7 a.m., tumutulong ka siguro sa gawaing bahay o naguhugas ng pinggan. Pagdating ng 10 a.m., kinakabahan ka na sa recitation sa school. Tapos, 4 p.m., chill na, naglalaro ng Mobile Legends kasama ang barkada. And then, 5 p.m., merienda time kasama ang family. Alam nyo ba, nandun si Jesus sa lahat ng oras na yan, right beside you. Nakita nyo yung malaking difference? Hindi lang siya isang kwento tuwing Sunday na babasahin mo tapos okay na, iiwanan mo na. Siya yung pang-araw-araw mong BFF. Kasama mo siya habang ginagawa mo yung assignments mo, nandyan siya habang naglalaro ka, at kahit pa habang mag-isa ka mang sa kwarto mo. Buhay siya, at palagi siyang present sa bawat moment ng buhay mo.
Pero of course, alam naman natin na sometimes we mess up. Nakakagawa tayo ng mali at nagiging pader to para hindi natin maramdaman yung presence niya. Dito na pumapasok yung word na repent. Basically, ang ibig sabihin nito, tatalikuran na natin yung mga maling ginagawa natin, yung pagiging pasaway, yung kasalanan, at haharap tayo pabalik sa Diyos. Kapag pinili natin yung tama at nagsorry tayo, suddenly, nawawala yung bigat at lungkot sa puso natin. Nililinis yan ng ating best friend. Kaya ang pinakamahalaga na yon ay kung anong steps yung gagawin natin para mas maging strong yung friendship natin sa Kanya. Paano nga ba? Well, una, hayaan mo na si Jesus ang maging boss ng buhay mo kasi siya talaga ang nakakaalam kung ano ang the best para sa'yo. Pangalawa, basahin mo ang Kanyang salita, ang Bible, kasi dyan mo mas makikilala yung boses niya. At pangatlo, sumunod agad. Yung mabilis na pagsunod, that's how we show our love for Him. Sounds easy, diba? Pero madali nga ba talaga itong gawin in real life? Teacher, ipasok ko po ulit sa inyo ang oras. Itanong po natin sa klase. Ano po yung mga bagay na nagpapahirap sa pagsunod natin minsan? Okay, welcome back at nandito na tayo sa part 2, ang bakanting upuan. Alam ko, narinig ko yung mga naging sagot ninyo at totoo naman na hindi laging madali ang sumunod o gumawa ng tama. Kaya para sa huling part natin for today, gusto kong medyo kalmahan muna natin yung panigid. Take a deep breath. Gusto kong ihanda ninyo ang inyong mga puso. You know, may mga araw talaga na feeling natin wala tayong kasama. Minsan, feeling mo naiwan ka ng mga friends mo sa laro o kaya sobrang kinakabahan ka sa school at feeling mo walang sino man ang nakakaintindi sa nararamdaman mo. Pero please, always remember this. Hindi ka nag-iisa. Yung best friend mo, hindi yan aalis kailanman sa tabi mo. Nakikita ka ng Diyos, alam na alam niya kung ano yung nasa isip at nasa puso mo kahit hindi mo pa man yan sinasabi. Bawat tiny detail ng buhay mo super mahalaga sa Kanya. Sabi nga nila, alam niya at pakinggan niya kahit anong kulay pa ng medyas na suot mo ngayon. Ganyan siya ka-invested sa buhay mo kasi anak ka niya at kaibigan ka niya. Try to imagine this with me. Isipin mo na may isang bakanting upuan dyan mismo sa gitna ng room ninyo. Kung makikita lang talaga natin si Jesus using our physical eyes, makikita natin siyang nakaupo dyan, nangangiti, at pinapanood ka. He is right here, right now. Hindi siya malayo. Kasama mo siya. Kaya naman, gusto kong iwan sa inyo yung thought na ito. Dahil nandito mismo ang iyong pinakamatalik na kaibigan, ano yung gusto mong sabihin kay Jesus ngayong araw? Pwede mong sabihin sa Kanya kung bakit ka masaya, kung ano ang mga kinakatakutan mo, o kahit simpleng thank you lang dahil nandyan siya. Kausapin mo siya ngayon sa iyong puso. Teacher, ibinabalik ko na po sa inyo ang oras para sa ating closing prayer. Hanggang sa muli, mga champions! Keep shining!